Good morning, Kuya. Good morning Yun. sa mga kasamahan natin dyan. At least pumasok na rin. Ano ba ang meron ngayon sa huntahan? Siyempre, pag-usapan, atin mo lang bibigyan ng panalangin ang ating mga kukuha ng bar exams. Sa Sunday na kasi yung Kuya, kaya medyo dadami na naman ang mga abogado, hopefully by next year. At sana maging mapayapa yung pagbibigay ng examination na yan na gagawin sa University of Santo Tomas this coming Sunday. Bakit meron bang pangamba ng rally? Hindi naman. Actually, Kuya, ngayon, ang lahat ng mga examinees ay pinagdadala ng plastic na envelope para kitang-kita kaagad doon sa mismong gate na pagpasok nila, wala silang ibang dala kung ano-ano. Sapagkat natatandaan natin, nagkaroon ng pagsabog dati na nagkaroon pa nga ng madaming sugatan at meron pang naging 2 biktima na pinutulan ng paa. So, hopefully, maiwasan na yan, lalo-lalo na yung mga frat wars, lalo-lalo na yung mga, alam mo naman, pagka sobrang dami dyan, may mga fiesta atmosphere kasi pagka bar examinations eh. Pero ito, unang araw ng examination, so ang hindi pa masyadong ganon. Ang kaguluhan dyan, usually sa last day yun eh. At saka baka sa minsan may madalang mga matatalas na bagay. Pagka hindi na makasagot, maglaslas ng pulso. Yung iba minsan natutulala na lang 30 minutes nang binabasa yung questionnaire, hindi na makasagot, lumalabas na lang ng classroom. At saka Kuya, yung munang pinaka-importante siguro matatalakay natin ngayon, 6 out of 10 ng mga Filipinos ayaw na magkaroon ng term extension ng Pangulong Noy. 6 ba o out of 10 o 6 out of 10, Kuya, lumalabas mga 65%. Yung 65% up to, actually dito sa buong Luzon, 71% yung ayaw na magkaroon ng second term ang ating Pangulo. At ang pinaka-revealing, Kuya, ang pinakamataas na porsyento ay nasa Class E. Therefore, yun yung pinakamahihirap nating mga kababayan, ang ayaw ng another extension for the President. Kung ako, ang mga nasa palasyo, syempre magwo-worry ako dahil hindi ito yung traditional na middle class, hindi ito yung mga upper class, kung hindi ito yung mga nasa baba. Therefore, parang hindi nararamdaman ng mga mamamayan yung mga reform at pagbabagong ini-implement ng ating Pangulo. Maaari rin naman na nag-iisip na sila ng, teka muna, kailangan natin ng bago o baka tayo ay mabalik na naman sa mga pangyayari noong una na iniiwasan natin. Kaya nga Kuya, yung mga medyo nag-aambisyon pa dyan, yung mga nakapaligid sa ating Pangulo ay nagpapalakas, siguro wag kalimutan na nila yun, bigay na natin yung susunod na term sa iba naman, maaaring kaalyado o maaaring hindi kaalyado, pero importante, makabago at fresh na mandato at mga pag-iisip at proyekto. Total naman, ang ganda na nagawa na rin ng ating Pangulo. At the same time, yung mga reforma ituloy lamang at yung mga dapat baguhin, hindi baguhin, para naman makapag-asawa na rin ang ating Pangulo. Pero kung Erin, hindi naman si Egay Erice ang inyong di ba, ang spokesperson ng LP? Hindi. Pero parang lumalabas kasi parang si Egay Erice nagsabi na mukhang as of the moment si Mar Rojas talaga ang kanilang inuurot. Tama ba 'yan sa inyo sa LP? Well, hindi lang si Egay ang nagsasabi, even si Jun Abaya and si Senator Drilon. Pero ang presidente, di pa naman pagpipinal, Attorney G, di ba? Ang akin naman, Kuya, kung ako din naman yung mga nasa liberal, yung mga members ng Liberal Party, why will not I support Secretary Mar Rojas? Samantala nagpakahirap din naman siya dyan sa Liberal Party. Sila naman din na nagsimula dyan kasama ang ating Pangulo. At kahit paano binuo nila ito hanggang sa isang napaka-powerful and very strong political party. And rightly, siya lang dapat na tagapagmana ng ating Pangulo. Kung siya din lang at yung mga kasamahan niya ang tatanungin. No question about that. Do you support that, Well, I support the process that the Liberal Party will decide on. Hindi, do you support Mar Rojas? We will support the process. And if the process says that Your Honor, it is the witness is not answering the question, Your Honor. Well, if the process shows that it is Mar Rojas, then we will support Mar Rojas. Pero personally, kung ikaw ang tatanungin, will you support Mar Rojas? Yes, I'll support Mar Rojas. Si Mar Rojas talaga gusto mong presidente? Seryoso ka dyan? Oo. Bakit poker face ka? Miyembro ako ng Liberal Party Anyway, Attorney George. Basta ako Kuya, aabangan ng ating sambayanan, ating mga kababayan, yung isang plano ni Kuya na sa pagdamandang huli, makakatulong po yun sa inyo. Abangan nyo po yan sa pagpili
ng ating Pangulo sa 2016. Yan, okay. Abangan ninyo yan with Attorney George G. Baka may bumalag, magbulaga dyan. Baka may mabulaga Baka kayo. sakali, baka si Kong Erin pala naman ang lalabas dyan. Di ba? Ayan, babalik na ang 84 president. Attorney G, take it away. Thank you very much, Kuya Dan.